What's up man, this is Digital Disciple. Ano nga ba ang totoong pagbabago na naaayon sa Biblia? Ito hindi simpleng pagbabago lang sa panlabas, kundi pagbabago na nanggagaling sa puso at sa espiritu ng Diyos. So una, pagbabago ng puso at isipan. Ang sabi sa Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa kapanahonang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbago ng inyong isipan, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pag-iisip, pananaw, hindi lang sa panlabas na gawa. Pangalawa, pag-iwan sa kasalanan. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas, narito ang lahat ay naging bago. So hindi lang paghingi ng tawad, kundi talagang pagtalikod sa maling gawain at pamumuhay. Pangatlo, pagbabago ng pusong bato tungo sa pusong laman. Ang sabi sa Ezekiel 36:26, aalisin ko ang pusong bato mula sa iyong laman at bibigyan ko kayo ng pusong laman. Ang Diyos mismo ang nagbibigay ng bagong puso na marunong magmahal at sumunod sa Kanya. Pang-apat, pagbubunga ng Espiritu. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Yan ang sabi sa Galatians 5:22-23. So mga kaibigan, mga kapatid, ang tunay na pagbabago ay makikita sa bunga ng Espiritu sa ating ugali, at sa madaling salita, ang tunay na pagbabago ayon sa Biblia ay hindi gawa ng tao lamang, kundi bunga ng pananampalataya kay Kristo at pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. So yun lamang mga kaibigan, mga kapatid. Shalom.